Dito naman sa Metro Manila, abala na ang iba't ibang establishmento para sa live screening ng Bakbakang Pacquiao Margarito. Saksi si Rida Reyes. Sa bawat suntok ni Pacman na lumalanding sa kalaban, ay siya namang pagubunyi ng kanyang mga kababayan. Karamihan nga, hindi na nakukontento sa panonood lang sa mga bahay. Parami na rin kasi ng parami ang mga establishmentong nagpapalabas ng live screening ng laban ng pambansang kamao. Ang restaurant na ito sa Quezon City, bagamat bago pa lang, di raw pahuhuli. Kasama sa 600 na entrance fee, ang breakfast buffet sa loob ng air-conditioned function room na ito. Inihahanda na rin ang penthouse sa hotel na ito na may seating capacity para sa 400 tao. Sa Sabado, isi-set up na ang dalawang tig 30 feet na widescreen. 800 pesos ang bayad dito, pero tsak na sulit naman daw ito. Kung komportable ka kasi fully air-conned kami, and then kumbaga sa hindi crowded yung namin, seating capacity namin muna. Tapos ma-accommodate namin yung 300 to 400 guests. Saka mayroon kaming special offer na menu. Pero sa mga ayaw na rin gumastos para mapanood ng live ang laban ni Manny Pacquiao, may mga libre din namang screening. Gaya na lang sa mall na ito sa Caloocan, kung saan nakalatag na ang dalawang 10 by 15 feet na giant screen. Karaniwang umaabot daw ng hanggang 3,000 ang nanonood dito. Kaya para maibsan ang init, nagkabit na ng 8 blowers at industrial fans sa paligid. Meron naman kaming marshals for crowd control. Tapos, kompleto naman yung mga gamit. Meron rin kaming medic na dumarating. Ayaw natin ng riot. Ayaw natin ng gulo. Tapos, pagka punong-puno ng tao, baka hindi na rin sila mag-enjoy. Katunayan, may ilan na nga rin ng mga nagpa-reserve gaya ng Mexicanong ito. Numero 1, Margarito is gonna win over Manny Pacquiao. Kaya naman ngayon pa lang, excited ng manood ang ilan nating mga kababayan. Gaya ni Mang Luis na bilang paniguro, itinago pa sa kanyang wallet ang ticket sa free screening. Ano mo kuya? Siyempre, Pacquiao fight yan eh. Ano yung trabaho? Di, yun muna, bago trabaho. Pwede naman yung, pagkatapos nun, di sa katrabaho. Ako, si Rida Reyes, ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Nakakita pa na si Pangulong Noynoy Aquino para sa Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting o APEC. Ibang araw manatili roon ang Pangulo kasama ang kanyang 51-man delegation. Ayon sa Palasyo, 16.34 million pesos ang kabuang gastos ng gobyerno sa naturang biyahe. I am confident that we will bring back with us, as we have from our previous trips abroad, more opportunities for our people, stronger commitments from our allies, and greater recognition among the community of nations. Samantala, long weekend sa katapusan ng Nobyembre, idineklara kasi ng Malacanang na holiday ang November 29, araw po ng Lunes. Para yan sa pagulitan ng Bonifacio Day sa November 13 na natapat naman sa araw ng Martes. Sa iba pang balita, si Henry Siang nanguna sa listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas. Batay po sa listahan ng Forbes Asia Magazine. Aabot sa 5 bilyong dolyar ang asset ni Si. Sumunod naman sa kanya si Lucio Tan at habang pangatlo si John Gokongwei Jr. Samantala, naghain na ng motion ng Apo Fraternity para mag-inhibit ang Department of Justice sa paghawak sa kaso ukol sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. Pero pinalaga nito ni Justice Secretary Laila De Lima. Si Vice President Jejo Marbinay na miyembro ng Apo, no comment naman sa issue. Saksi si Lala Roque. Grande ang naging pagdiriwang na ika-68 kaarawan ni Vice President Jejo Marbinay kanina. Napuno ng mga kaibigan at kaalyado sa politika ang NBC-10 sa Taguig. Ilan sa mga dumalo ang Aquino sisters na sina Balsi, Pinky at Viel. Naroon din sina former Vice President Eufesto Gengona, dating Senator Nene Pimentel, Quezon City Mayor Herbert Bautista, negosyante si Tony Boy Cuangco, kasama ang kanyang partner na si Gretchen Barreto. Present din ang mga kabrad niya. Pero kahit party mood si VP Binay, hindi naman maalis-alis sa kanya ang tinik ng pag-uugnay ng kabrad nila sa bar blast exam. Kanina lang, nag-file na motion ang presidente ng APO na si Mel Adriano para mag-inhibit ang DOJ sa pag-iimbestiga sa kaso. Paniwala kasi ni Adriano, hindi raw magiging patas ang DOJ sa investigasyon na sumisentro lang daw ngayon sa kanilang fraternity. Pero si Vice President Binay tila iwas pusoy sa issue. May abogado na yan. In fact, abogado rin ako, I cannot comment on that.
Pero muli niya iginiit na hindi raw dapat agad husgahan ang kabrad niyang pangunahing suspect sa pagsabog na si Anthony Nepomuceno. Yung mga pinagbibintangan naman, may karapatan din naman yan. No, ha? They are to be presumed innocent. Hindi naman pwede yung sa dyaryo-dyaryo, guilty na. Sagot naman ni Justice Secretary Laila De Lima tungkol sa pagpapa-inhibit sa DOJ. Inhibition saan nila ipa-file yung motion? Dito daw, wala namang korte pa, investigasyon pa lang yan. Ang importante ngayon para sa amin is talagang malaman na at matukoy na ng maayos at kumpleto yung mga sino man ang may mga kagagawan dun sa 3 insidente na yan. Ako si Lala Roque ang inyo, saksi. Sama-sama natin saksihan. Pagkamang inina ng drug pusher sa Santa Ana, Maynila. Arestado! Pangulong Noynoy at kanyang stylist na si Lizoy kumpirmadong nagde-date. At pakinggan po isang lalaki nagsasalita sa pamamagitan ng pagdighay. Balitang hatid, nag-isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nido 3 Plus, ang walang kinikilingang pagbabalita para sa sambayanan.